Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Grace is not dependent on how we are doing. Grace is dependent on His discretion. Ang Diyos po, pinili ka na pagpalain. Ang Diyos po, pinili ka na ma-promote. And it is you to believe that God is the one who will promote you. So expect promotion 7 days from now. Amen? Be always expectant. Amen? Amen? Though it is far from your thoughts, believe that there will be promotion for you. Amen? Dahil if you will not involve yourself in the fellowship that is happening right now, paano ka po mapagpapala? So maniwala ka na may promosyon ka. 7 days from now. Amen? Ang Diyos po natin, napakabuti. At laging tandaan mo, wala kang talo. Dahil ikaw, higit ka pa sa mananagumpay. Pumikit ka sandali. Kahit na maraming patibong ang kaaway, hawak ng mga anghel ang iyong sakong at iniiwas ka doon sa mga patibong na yan. Kahit na maraming panganib sa ating paglalakbay, laging tandaan mo, death accompanies us every time that we are alive. Kasama po natin ang kamatayan araw-araw. Amen? Maniniwala ka bang may nalunod sa pamamagitan ng isang baso ng tubig? Meron po. Dahil sa pag-inom niya, siya po ay nabilao ka ng tubig at namatay. Pero ikaw, hindi ka mamamatay before age 90. If you believe. Amen? Amen. Kausap ko ang isang special forces na retired na at elder na ng isang simbahan. At ang sabi sa akin, Pastor, kakaiba. 3 lang kaming natira dun sa labanan sa Sulu nung panahon ng 1970s. At iba pala talagang totoo palang humahaginit ang mga bala na nagdaraanan at sa isang company, 3 lang silang namatay at kadalasan daw, salamat. Ang sabi niya, salamat at ako ay hindi tinyente. Dahil yung lahat ng aming officer, dahil ang officer po matatapang, laging nasa harapan niyan. Pero laging tandaan mo po, kaya ba'y maniniwala na si Winston Cromwell ay laging nasa harapan? O Churchill? At kayo ba'y maniniwala nung First World War, si Hitler ang runner ng German Army? At sa kabilang pangpang, si Cromwell naman ang nagkukuman, batang-bata siya noon, nagkukuman siya ng English Navy. Ito ba'y pagkakataon? Hindi po. Dahil alam ng Diyos kung sino maghaharap sa Second World War. Amen po ba? Yan, nais kong ipaunawa, there is power in your heart. And God desired to tell you, you are big because God who is in eternity is living in your spirit. So the eternal God is contained in the heart of the humble. Amen? And who are the humble? Those who depend on God alone. Yan, nais kong ipaunawa, walang nasayang sa iyong buhay, walang nasayang sa iyong kabataan, sapagkat ito ang itinakda ng Diyos na dito ka aangat, you will soar high. Amen. You will be promoted beyond your imagination. Believe the natural and God will do the supernatural. Use the natural and God will intervene
and perform the supernatural. Amen po ba? Kaya laging tandaan mo, ikaw ay kakaiba. Sabihin mo sa iyong katabi, magkakaiba tayo. Oh, ang Diyos po. Naniniwala ka bang ikaw ay walang katulad? Naniniwala ka bang original ka at hindi ka fake? Amen? Wala kang katulad. Sabihin mo, wala kang katulad. At ang Diyos, wala rin katulad. Ang isang kagilagilalas sa Diyos, hindi siya nag-uulit ng pagpapala. Laging bago at laging mas malaki kaysa nakaraan. Sapagkat siya ay Diyos at siya'y walang katulad. Kaya, inihahanda tayo ng Diyos sa 7 years of plenty. Amen? At kung ikay maniniwala, mararanasan mo yun. Amen? At kung ikaw ay magpapatuloy maniwala, alam mo, malalaglag ang nagpapabigat sa iyong isipan. Lahat yun ay matutunaw at malulusaw because you believe. Amen? Because you believe. And when you believe, wala ka na pong iba pang katatakutan. Dahil ikaw ay mapupuno ng isipan doon sa gagawin ng Diyos araw-araw hanggang sa katuparan ng iyong inaasahan. Ikaw po ba ay may inaasahan? At laging tandaan mo, ang malusog at maunlad ay yung may pag-asa. It is not only success that we need to aspire for, but more so, desire the significance of your pursuit. Ano po bang kabuluhan ng iyong pinapangarap? Pag nagtanong ka po sa tao, ano ba ang pangarap mo? Yumaman. It's not bad. Hindi po masamang yumaman. Hindi po masamang mangarap ng yumaman. Pero kadalasan po yung nangangarap na yumaman, dalangin ng dalangin, payamanin mo po ako, Panginoon. Pero ayaw namang maglingkod sa Panginoon. Pero laging tandaan mo, paglingkuran mo ang Diyos at ibubuntot sa iyo ang kayamanan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I'm satisfied because of the fullness of the Holy Spirit in my life. I cannot ask for more because God knows everything that I need. Ikaw po, magiging ka rin maligaya kung ikaw ay magpapasya to absolutely surrender your life to the Lordship of Jesus. To extremely commit your life to the leadership of the Holy Spirit. And to fully yield all your undertakings because He desires the best for each one of us. Huwag ka na pong mag-trial and error. Huwag ka na pong tumahak pa dun sa win or lost. Mabuhay tayo sa win-win. Hello? At ang laging tagumpay ay kay Jesucristo lamang. At ang laging pagtatagumpay ay sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu. Remember this, there is only one source, yet many resources. Hindi po ang hanap buhay mo ang magpapayaman sa iyo. Hindi po ang gamot na iniinom mo ang magpapagaling sa iyo. Those are instruments. But remember this, it is only God who has the power to heal. It is only God who has the power to prosper us. Kaya kailangan tama po ang ating connection. Dahil pag mali po ang connection ng iyong computer, baka hindi po ito gumana. You have to check, you have to double check, you have to recheck, and you have to triple check. Kailangan ikaw ay eksakto at laging tandaan mo po, let the spirit of Issachar, knowing the times in the season, and what time is it?
this is the time for your prosperity. And what is the season? The season of your life is for you to experience beyond your imagination, in intellect, and the studies, greater things that God will make in your life. Kaya kung ikaw po'y naniniwala na may dakilang ginagawa ang Diyos sa iyong buhay, pumalakpak ka ng malakas. Promotion is coming to you in 7 days. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi po ng Biblia, excel in prophecy. Because prophecy edifies. Prophecy comforts. And prophecy encourages. Kaya laging tandaan mo, mas maganda at ikay nabigo. Mas maganda at ikay nalugi. Mas maganda at iniwan ka ng kasosyo mo. Sapagkat ang mga bagay na inalis sa atin ay hindi magtutulak o magsusudlong sa atin doon sa mainam na malaking pangarap ng Diyos sa iyo. Amen? Because God's desire is so big. Hindi po tayo kasya doon sa napakalaking gusto ng Diyos. Kaya siya po'y gagawa ng lahat ng paraan para magising ka isang umaga, nandun ka na sa malaking pangarap ng Diyos. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya, Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba yung word na awesome? Para bang wala ka nang masabi. Para bang ikay gulat na gulat at nanggigilalas. At parang sinasabi mo, bakit po ako pinagpapala mo ng ganito? Hello? Hindi mo naman kaya, pero gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain. At maalaala mo na hindi mo kaya, pero pinagpapala ka pa rin ng Diyos. That is an experience of how awesome and how great is He. Kailangan po araw-araw ang ating adhikain to declare the greatness of God. To testify the greatness of God because the great work of God is you. Ikaw po ang dakilang likha ng Diyos. Kaya nga po sabihin mo sa 14 na tao, you are the greatest creation of God. Sabihin mo, original ka. Pumunta ka sa 14 na tao, sabihin mo, you are the greatest creation of God. You are an original. Amen? Wala kang imitation. Amen? Ikaw ay bago at walang kamukha at walang katulad. Ang Diyos po ay napakabuti. Sa 14 na kapatid, you are awesome. You were created in the image of God. Glory. Take note of this. In 7 days, may magbubuntis dito. In 7 days, lalaya ang mga nakademanda. In 7 days, believe it, do not doubt. In 7 days, magbabayad ang mga may utang sa iyo. In 7 days, ibabalik ang mga kinuha sa iyo. In 7 days, believe it, ang kagalingan ay iyong matatanggap. Lusaw na ang katarata at magliliwanag na ang mga mata at tatalas na ang mga tenga. Sino ang gumawa nito? Ang Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus.
Amen. And amen. Bumilang nga tayo ng 7 because 7 is a perfect number in the numerical number of the Bible. So 7 is perfect. 5 is grace. And 12 is about leadership. And ayos kong ipaunawa in 7 days, maniwala ka lang at huwag mag-aalinlangan. May ginagawa ang Diyos sa iyo. At buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Romans 8:15. Romans 8:15. Sulat sa mga taga-Roma. 8:15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Manalangin po tayo. O banal na Espiritu, sa patnubay at pangangunat pangangasiwa mo, laging maiaalay namin ang papuri at ang parangal at kaluwalhatian sa Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At salamat sapagkat kundi ikaw, hindi po namin magagawa ang lahat ng layuning nakasulat sa Biblia. Sa iyo, Ama, ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Gano'n na katagal na hindi ka nakakapag-deposito sa iyong bank account? Kailan yung last deposit mo doon sa iyong bank account? 1 year ago? Baka maging dormant yan. Pero huwag kang mag-alala, 7 days from now, magugulat ang bangko mo. Amen. 7 days from now, magugulat ang bangko mo. Amen. At 7 days from now, magugulat yung iyong pinagkakautangan. Amen. Ikaw ba'y naniniwala? May kausap ba ako ngayong gabi? Amen. Hallelujah. Kaya ang titulo ng mensahe, The Fearless Knows No Defeat. The fearless knows no defeat. Ang mga walang kinatatakutan ay hindi niya kilala ang kabiguan. Kayo ba'y naniniwala na wala kang pagkatalo? Knows no defeat. Hindi niya kilala ang pagkatalo. Kayo ba'y naniniwala na hindi ka kailanman natalo? Sa 2 Corinthians, hayaan nating magsalita ay ang kasulatan. Sa 2 Corinthians, sa chapter 2, verse 14. Now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ, and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. So, sino raw po ang gumagawa ng iyong pagtatagumpay? Sino raw po? Ang Diyos. At paano tayo nagtatagumpay? In Christ. At ano ang layunin ng ating mga tagumpay? So that Jesus will be seen in your life. Upang si Jesucristo ay makita sa iyong buhay. Kaya kailangang maintindihan natin ang pagkakaiba ng life of Jesus at life through the Spirit. Ang buhay ni Jesucristo ay siya lamang ang nakagagawa, subalit sa pamamagitan ng Espiritu, yung buhay ni Jesucristo ay atin ding maisa sa gawa. Kaya atin pong unawain, kailangang makita sa iyong buhay ay si Jesucristo. At paano makikita si Jesucristo sa ating buhay? May mga imposibleng akala mo hindi mangyayari at ikaw ay linalae dahil imposible yan. Naniniwala ka bang sa loob ng 24 oras pwede kang tumanggap ng isang malaking himala?
Hallelujah. Sapagkat laging tandaan natin na kung ano ang nakatala sa Biblia, yun po ay kasaysayan at yun ay pwedeng ulit-ulitin. Tagutom sa lungsod ng Jerusalem dahil hinadlangan ang lahat ng supply sa lungsod ng puwersa ng kaaway ng Israel. At sila ay nagugutom na. Pero ang sabi ng Diyos, lagi pong tandaan po natin na ang ating mga sitwasyon ng buhay ay pagkakataon ng Diyos na manghimasok sa iyong buhay. The entry point for God into your life is when you feel that you cannot do anything about your situation. Doon po papasok ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tumiiyak na ang mga tao sa sobrang gutom. At ang Diyos po ay gumagawa ng isang pagkilos na hindi mo kayang maipaliwanag. Laging tandaan mo po na lahat po ng bagay na likha ay merong halaga sa iyong buhay. Ulitin kong muli, ang bagay na likha ay may kabuluhan sa iyong buhay. Yung pagkaantala, laging tandaan natin, time is only measured in seconds, minutes. But we are not time-bound. We are eternity-bound. Amen? So hindi po tayo napipigilan ng oras. Sapagkat tayo ay patungo. Nagsimula tayo sa walang hanggan nung araw na tayo maborn again at patungo tayo sa walang hanggan. Kaya tatlong bagay. Number 1 is to admit. Number 2 is to get rid of the bondage, the spirit of bondage to fear. And number 3, the mystery of everlasting life. Kailangang maunawaan mo po ang hiwaga ng magpakailanmang buhay. Dahil yung everlasting po ay magpakailanman. Kaya napakahalaga na ating maunawaan sapagkat ang mga salita po ay kailangang maintindihan natin ng maliwanag sang-ayon sa ibig sabihin nito sa orihinal na isipan ng Diyos. Ang word pong precept ay dalawang salita at ang root word ay sept. C-E-P-T. At ang prefix po ay pre. Nang ibig pong sabihin ay yung mangyayari sa hinaharap, o bago mangyari sa hinaharap, yun pong sept ay original thought of God. Yun po yung original na nasa isipan ng Diyos. Kaya 2,000 years before, before the foundation of the world, ikaw po ay nasa plano na ng Diyos. Lahat ng iyong kailangan ay nasa plano na ng Diyos at ang Diyos ay naghihintay lamang na matuklasan mo yung nakapaloob dun sa kanyang plano. Kaya kung may sakit ka 2,000 years ago or even before the foundation of the world, you are healed. Hindi mo naintindihan? Kasama ang kagalingan natin bago pa likhain ang lahat ng nalikha. Amen? So, mawawala yung high blood pressure. Wag yung blood pressure, yun lang high blood pressure. Mawawala yan. Mawawala yung lahat ng nagpapalabo ng iyong mata. Why? Dahil yun ay nakasulat na. Bago pa likhain ang lahat ng nalikha at ang iyo lamang gagawin, paniwalaan. Paniwalaan ang salita ng Diyos. Receive the Word of God literally. Yung iba kasi kino-complicate. Dagdagan mo nito. Kailangan dagdagan mo nito. As the Word, just receive the Word. Believe the Word. Kaya nga po, ngayon, maraming salamat sa Diyos na laging gumagawa ng paraan sa aking pagwawagi na kay Kristo. At ginagawa niya na makita ang
kagandahan ng pagkakilala natin kay Hesus Kristo sa lahat ng lugar na tayo'y pumaroon. Amen po ba? So from east to west, north to south, makikilala ang Panginoong Hesus Kristo through you. Because the glory of the Lord shall cover the earth as the water covers the sea. And how shall that glory be covering the earth? Through each one of those who believe. Kaya nga ating unawaing mabuti, ang kaluwalhatian ng Diyos ay karangalan ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay presensya ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay gustong gumawa ng Diyos ng himala sa iyong sitwasyon. In 7 days, you will be promoted. In 24 days, dumating ang baha ng pagkain. Bakit? May isang hindi naniwala. Yung bantay ng pintuan ng lungsod at ang sabi niya sa propeta, hindi mangyayari yan kahit pabuksan ang bintana ng langit, hindi mangyayari yan. Yun pong mga hindi naniniwala, sila po ay babad na sa kabiguan. Tingnan mo ang iyong katabi. Siya ba'y naniniwala? Kalabitin mo siya. Siya ba'y naniniwala na in 7 days there will be promotion for him or for her? Hello? At merong mga may ketong. Gumagamit ang Diyos ng mga taong walang kwenta. Ang mga may ketong po ay outcast of society. Kaya kung may darating sa iyo na may ketong, anghel yun. Huwag mong itataboy dahil may dala siyang pagpapala. Dahil ang mga anghel ay nakapaligid sa atin. At laging tandaan mo, siya'y inutusan ng Diyos para maranasan mo ang katuparan ng salita ng Diyos. Sabihin mo nga ang maiksing panalangin. Sabihin mo, Jesus, cause your angels to fulfill your word for my cause. Thank you, Jesus. Amen. Mga kaibigan at partners ng ministeryong ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa pagsuporta sa gawain. Kung hindi dahil sa inyong pinansyal na kaloob, hindi po kami mananatili sa himpapawid sa radyo at telebisyon at maging sa internet. Kaya naman po sa aming pasasalamat sa inyong suporta, sa bawat kaloob na 1,000 piso na inyong ipagkakaloob o ipapadala sa ministeryong ito, ang aming regalo ng pasasalamat na personalized watch ng Great Day to Live ay aming ihahandog at iaabot sa inyong mga pintuan. At para po sa inyong mga kaloob, maaari nyo po itong ipadala sa Banco de Oro, West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784, at maaari po kayong tumawag para sa mga karagdagang informasyon sa 723-8752, 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ibuhos sa inyo ang ganap at espesyal na pabor sa lahat ng partner at supporters ng Greg Durante Ministries. So ang Diyos po pag minsan ang may dala ng iyong kontrata. Amen po ba? Pero kailangan mag-alab ka muna sa paniniwala sa salita ng Diyos. Amen po ba? Dahil kung hindi ka po maniniwala, ako'y magtutuloy-tuloy, ikay titigil, sapagkat ako'y maniniwala. Kaya ba naniniwala na yung arkong itinayo ni Noah ay kasya ang mag-asawang ilipante? Sipin mo, wawalo silang nagtrabaho ron, gaano kalaki ang ilipante? Mag-asawang ilipante dahil hindi pwedeng isa, dahil hindi pwedeng mag-reproduce. Tapos mag-asawang giraffe. Kung titingnan natin, ang sukat ay napakaliit. Pero ako'y naniniwala na totoo yun. Amen po ba? Maniniwala ka bang may taong bubuhayin na linulon ng malaking isda? Sa natural po, napakahirap pong paniwalaan nun. Pero ayokong gamitin ang aking natural na isipan.
Gusto kong paniwalaan ang lahat ng nakasulat sa Biblia. Dahil may minsan akong mabuhay at pagdududahan ko pa ang Biblia, paano na ako? Hindi ko pagdududahan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magdadala sa atin sa ating patutunguhan. Kaya napakahalaga po, you are fearless. Ikaw po, napakatapang mo, hindi mo lang alam. Ikaw po ay matapang. Sabihin mo sa iyong katabi, napakatapang mo. Kaya hanggang ngayon, buhay ka pa. Amen? So bilangin mo ang maraming gabi na hindi ka makatulog. Pero hanggang ngayon, buhay ka pa. Why? Because you have the spirit of adoption. Nasa iyo ang espiritu na nag-ampon sa iyo. Kaya ikaw ay mahaba ang buhay. Amen. Hallelujah. May isang bata na tinuruan ng kanyang tatay at ito'y Hudyo. Tinuruan niya mula bata ng tamang pangangasiwa ng pera. At linagyan niya ng 5 jars, yung sharing ko sa inyo kagabi. 1 jar for tithes, 1 jar for offering, 1 jar for savings, 1 jar for investment, 1 jar for spending. At bata pa siya, pag-graduate niya, this is true story, pag-graduate niya ng high school, nakabili na siya cash, house and lot. Bakit? Dahil sinunod niya ang prinsipyo ng kaunlaran. Yan nais ko pong iyong maunawaang mabuti. At na-share ko na ito kaninang umaga sa Proverbs 10:22. Hindi po trabaho ang magpapayaman sa atin. Huwag kang magkakamali. Kahit 50 taong kang magtrabaho, hindi ka yayaman. Ang sabi po rito sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. So ano po ang ibig sabihin? Pag ang kayamanan ay galing sa Diyos, hindi ka maha-high blood. Pag ang kayaman ay galing sa Diyos, hindi ka magugulumihanan. Kaya kapansin-pansin po, the blessing of the Lord, it maketh rich. So ang pagpapala ng Panginoon, ang gumagawa ng kayamanan. Hindi po yung trabaho natin. Hindi po yung pagsisikap natin. Hindi po yung ating frugality o pagtitipid. Hindi po yun. Kundi mismo yung the blessing of the Lord. Ano kaya yung the blessing of the Lord? Alam mo, kapag ikaw po'y nakikipagniig sa Diyos, 2 things, fellowship and communion with the Lord. Magkukwento po ang Panginoon sa iyo. At sa Galatians 3 verse 14, Galatians 3:14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So what is the blessing of Abraham? The promised blessing, the covenant promise that God vowed and made an oath is the Holy Spirit. So it is the Holy Spirit that maketh rich. Hello? Amen? Ang banal na Espiritu ang magpapayaman sa iyo at sa akin. Salamat sa isang amen. So, atin pong pansinin, it's the Holy Spirit. You know why? Sa Isaiah verse 11, verse 2. This is the Holy Spirit in His 7 functions. And the Spirit of the Lord shall rest upon Him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, and of the fear of the Lord. The Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So unawain po nating mabuti, it is the Holy Spirit because it is not by might, it's not by power, it's by my Spirit, saith the Lord. Kaya kailangan araw-araw po ikaw ay mapuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang mapupuspos lamang ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ang isang lalaki at isang babae na buong-buo na nakasuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Unless a life is fully surrendered to Jesus, hindi po niya mararanasan yung kapuspusan ng Espiritu sapagkat laging tandaan natin it's only through the Spirit. Kaya sabi nga po sa Luke 11:13,
If you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? So pansinin po natin, who is the gift giver? The Holy Spirit. So, your need of a house, a personal house for you, will be coming from the wisdom of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya marami po bago magkabahay, may sakit na. Dahil sa pagpupuyat. Dahil sa pagtitipid at halos hindi na kumain at ang kanyang pagkain na lamang ay tubig at asin. Para lang hindi siya ma-dehydrate. Pero laging tandaan mo po, ang buhay sa Diyos ay laging maligaya. Araw-araw. Amen? At paano ka magiging maligaya? By the leadership of the Holy Spirit. For as many as are led by the Spirit, they are children of God. Amen po ba? So tayo po yung mga anak ng Diyos because of Jesus Christ. So number one that we are going to do as I did it, what you are going to do, admit your hopelessness. Hello? Ikaw po ba ay meron ng notice sa foreclosure ng iyong house and lot? May notice ka na ba sa hindi mo mahulugan yung iyong bahay at lupa o sasakyan? At ikay kabado na? Nais kong ipaunawa sa iyo, when you admit that you are hopeless and you need the help of the Holy Spirit, then help will come into that impossible situation. So, atin pong unawain, si Pablong napakatalino ay nagwika sa Romans 7:24. He is so humble. He admitted, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Who is the enemy of Paul? The flesh. Because logic will always collide with faith. Laging magbabanggaan po ang lohika at ang pananalig. At ang pananalig po ay nakatuon sa salita ng Diyos. Ang lohika po ay nakatuon sa itinuro ni Confucius. Kaya maraming confused. Sapagkat ang mga aral nila Plato ay hindi aral ng Panginoong Hesukristo. Ang mga turo nila Socrates ay hindi salita ng Diyos. "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Kahabag-habag. Yung wretched po ay salin sa Tagalog, kahabag-habag. Walang kapag-apag-asa. So admission that you need Jesus, admission that you need the Holy Spirit is the best decision that you can do in your journey to your prosperous life. Amen po ba? Kaya unawain mong mabuti at nagkaroon ng lunas. Ang sabi sa verse 25, because of admission, that is humility. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, logic, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. So, pansinin po natin, with the mind, I myself serve the law of God. So, atin pong unawain, yung logic ay not based on the teaching of man, but yung logic ay based on the law of God. So, magigita yung logical at hindi illogical. Pag idinagdag mo po ang I, ibig sabihin ay walang katuturan. Hindi magbubunga ng anumang kabutihan. Kaya napakahalaga po na ating unawain, I thank God through Jesus Christ our Lord. So, sino po ang gagawa para tayo ay palayain sa ating imposibleng kalagayan? Through Jesus Christ. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil
bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. At ang sabi ng mga may ketong, they are hopeless. No food, no water, they are thirsty and hungry. Pero may utak din sila kahit may ketong. Nag-isip yung 4 ba o 5? 5 may ketong, Nag-isip sila. Pag tayo pumasok sa loob, patay tayo sa gutom doon, walang pagkain sa loob ng lungsod. Pag tayo pumunta sa kampo ng mga Syrians, patay tayo. Dahil marami sila. Kung tayo hindi gagawa at hindi hahakbang, patay din tayo dito. Doon, gutom. Doon, pwedeng may pagkain doon. Hello? So, nagkaroon sila ng katalinuhan because of survival. Kahit na tayo mamatay, kaya nga nung mapanood kong muli, yung 4th episode, Live Free or Die Hard, may katuturan Sige, takot ka na humakbang. Diyan ka lang, pero ako'y kikilos. Hello, ako'y kikilos. At kumilos po yung mga may ketong, pumunta sila. At nung sila'y kumilos, gumawa ang Diyos. So start in the natural and the supernatural will take its course. Ang sabi ng Diyos kay Moses, ano ang hawak mo? Tungkod po. O anong ginagawa mo sa tungkod mo? Iunat mo. At nung iunat niya, nahati ang dagat. Use the supernatural blessing that you have, and there will be a supernatural miracle for your life. In 7 days. In 7 days. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti ang mga kampo ng mga kawal ay nakarinig 5 may ketong at ang narinig nila ay mga chariots, dagundong ng mga kabayong napakalakas. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay makagagawa ng sound? Hello? At ang narinig nila at linagyan sila ng Diyos ng sobrang takot. At iniwan nila ang kanilang mga sandata, ang kanilang mga samsam, at iniwan nila ang kanilang mga pagkain, at bakit nangyari yon? Dahil may linilikha ang Diyos sa kanyang bayan na isang himala ng kanyang kaluwalhatian. Para mangyari ang sinabi ng kanyang propeta na bukas, babaha ng pagkain sa lungsod. In 7 days, babaha ng pagpapala sa iyong bahay. Oh, in the mighty, precious name of Jesus! Glory! At ano ang nangyari? Namangha yung bantay sa pintuan. At sa sobrang pagkamangha nangyari ang sabi ng propeta, masasaksihan mo, pero hindi mo matitikman. Mababali ang iyong liig. Sang-ayon sa sinabi ng Diyos, 100% precise. Pati pagkamatay ng bantay, sa liig natapakan ng mga gutom na tao. Patay. Pero nasaksihan niya yung baha ng pagkain. Kapatid, kailan ka pa maniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan? Hello? Kailan? Kung hindi ngayon, ay kailan? Kung hindi dito, ay saan? Hello? At ang sabi ng senturyon, Panginoon, naghihingalo po ang aking alipin. Pagalingin mo po siya. At ang sabi ng Panginoon, sige, pupunta ako sa iyo. Huwag na, Panginoon, hindi ako karapat dapat na pumunta ka sa aking bahay. That is humility. At ang sabi ng Panginoon, sige, ngayon din magaling na ang iyong naghihingalong alipin. So if God can perform a 24 hours miracle, He can also perform an instant miracle. In 7 days. Hallelujah!
in 7 days. But it is up to you to believe. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti kung ikaw ay naghahangad na magkaanak, bumili ka na ng baro-baruan ng bata. If you believe. Amen? So, kung titingnan po natin, there is a spirit of bondage to fear. So ito pong spirit of bondage to fear, yun po ay sa isang tao, ilipat po natin uli sa Romans 8, verse 15, at ating usisain. For you have not received the spirit of bondage again to fear. Nung ikaw po'y ma-born again, wala na sa iyo ang spirit of bondage. Ano po ang bondage? Yun pong bondage ay pagkaalipin. Saan ang pagkaalipin ng isang tao? Sa takot. Ano ang mga katatakutan ng tao? Kapwa-tao. So there are several things that a person fear. So, ang sabi ng Biblia, the spirit of fear, the spirit of fearfulness, the spirit of timidity, the spirit of shrinking from danger, and the spirit of cowardice. So ito po ay lahat ay sanhi ng takot na dahilan sa pagkaalipin sa mga bagay na kinatatakutan. Pero ang magandang balita, that God replaced the spirit of bondage to fear with the spirit of adoption. Kailangang maunawaan mo po kung ano ang spirit of adoption. So, atin pong unawain, ang adoption po ay pag-ampon. At sa pag-ampon po, lahat ng pag-aari ng umampon ay sa kanyang inampon. At ikaw at ako, ang lahat ng pag-aari ng Diyos ay ating mana. Amen po ba? At ang katibayan ay ang Panginoong Jesucristo, ang magpapatunay ay ang banal na Espiritu. Kaya lahat ng kailangan mo sa pangalan ni Jesus, know the name of Jesus, by the revelation of the Holy Spirit, ask anything in the name of Jesus and you will receive. So, napakaliwanag po, 5 bahagi na 5 ulit na sinabi ng Panginoon, at laging tandaan mo na ikaw ay hindi pwedeng maghirap. Amen po ba? Ito ang tahasang sinasabi ko, hindi ka pwedeng maghirap. Why? Dahil ika'y anak ng Diyos. Hindi ka rin pwedeng magkasakit sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? Hindi pwedeng manatili kang mahirap dahil ika'y anak ng Diyos. At ang iyon lamang gagawin, maniwala ka na anak ka ng Diyos at maniwala kang iniibig ka ng Diyos. At hindi mo na kailangan tulungan pa ang Diyos sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi nanunuri. Ang pag-ibig niya ay siya ang nasusunod. Maging sino ka man, iniibig ka ng Diyos. O, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, salamat na lang at ako ay hindi agad umuwi. Amen? Dahil ito'y para sa iyo. Amen po ba? Kaya nga ating unawain. So the spirit of bondage to fear is replaced with the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ang mga Hudyo po noong unang panahon sa lumang tipan, hindi niya matawag ang Diyos sa kanyang pangalan. Ang pangalan pong ibinigay ng Diyos ay Yahweh o Yahweh. Kaya hindi nila matawag, kaya ang tawag na lang nila ay Jehovah o Yehovah. Pero atin pong unawain, dahil kay Jesucristo, natatawag natin siya sa kanyang pangalan ni Yahweh. I know you are near, standing always at my side. You aids me from the foe. Napakaganda po nung awiting yon 20 or 34 years ago. Dahil si Yahweh, ang Ama, ang Abba Father, ay kasama natin araw at gabi. He is taking care of all our affairs. Kaya unawain mong mabuti, anak ka ng Diyos. At ang Diyos ang masusunod sa iyo sapagkat siya ang iyong Abba. Abba, Father. Kaya sabi po ng John
14:12. Verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Kung si Jesucristo ay nagpagaling ng may sakit, ikaw din. Kung si Jesucristo ay nagpalayas ng mga demonyo, ikaw din ay may kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Because Jesus has given you power and authority. Power is dunamis and authority is exousia. Exousia is greater than power because power is creative, whereas exousia is your right to bind Satan and demons. So ano ang una? Authority bago power. Igapos mo ang demonyong espiritu ng Ebola, and there will be creative healing that will follow. Gapos mo ang demonyong espiritu ng kahirapan, and prosperity will follow. Because you have the authority to bind. You have the authority to cast out demon spirit in your finances or from your finances. Kaya nga unawain mo, at ang sabi rito, yung lahat ng ginawa ko dahil ikay naniniwala, magagawa mo. At higit pa sa ginawa ko ay magagawa mo sapagkat ako'y paroon na sa aking Ama. Mas matindi po ito dahil bumalik siya sa kanyang pagka-Diyos sapagkat ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, the Word was God. And the Word became flesh, sabi ng John 1:14. Kaya yung salita na Diyos ay nagkatawang tao at si Jesucristo yung salita ng Diyos, siya ang berbo at siya ay bumalik sa kanyang pagka-Diyos, kaya siya ay nasa iyo at siya ay nasa akin, at pag nagsama-sama tayo, siya ay gumagawa sa ating gitna. In 7 days, hallelujah. Lahat ng naniwala sumigaw ng hallelujah. Lahat ng nag-hallelujah ay sumigaw ng amen! Oh, in Jesus' name. Excel in the edification of the church. Ikaw ay umunlad sa pagpapasigla ng simbahan. Ang mahirap ay magsabing siya ay. Ang may sakit ay isigaw na siya ay. Oh, hallelujah. Kailan magkakaroon ng kagalingan habang ikaw ay sumisigaw? Kailan magkakaroon ng kayamanan habang ikaw ay humihiyaw? At ano ang sabi? Ang mahirap sumigaw na siya'y mayaman. Ang may sakit ay humiyaw na siya'y malusog. Huwag mong hihintayin. Isisigaw mo yan. So ang ipapatutuo mo, hindi yung kirot na nararamdaman mo. Ang ipapatutuo mo, si Jesucristo ay nagpagaling sa iyo. Bakit ang sabi ng verse 13? And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ano po ba sa Tagalog ang whatsoever? Yun pong what ay ano. Kaya whatsoever, ano man ang iyong hihingin sa aking pangalan, aking gagawin. Bakit niya gagawin? Para maluwalhati, para maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng pangalan ng kanyang anak. So God the Father desire to be glorified in the name of Jesus. At sa 15:7, ano po ang sabi? If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kailan daw kikilos ang Diyos? Kapag ikay humingi. Kailan gagawa ang Diyos? Kapag ikay humingi. Ano ba ang prayer? Prayer is asking. So, ano ba ang asking? Asking is seeking and knocking. So, when you believe, continue on believing. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. At ang sabi po sa 15:16, so dalawa na pong pangako na pag humingi ka, ikaw ay tutugunin. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain,
that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. So do you know your specific calling? What is your profession? Your profession is your specific calling. Gawin mo ng mahusay yung iyong profesyon at doon ka tatagpuin ng Diyos. Ano man ang hihingin mo for your promotion doon sa profession mo, ikaw ay pauunlarin ng Diyos. Ano ang negosyo mo? That is your calling. Hello? Ang calling ko, mangaral. Ang calling mo, baka accountant ka. Gawin mo ng buong husay ang pagiging mong accountant. At huwag na 1 plus 1 equals 1. Kailangan 1 plus 1 equals 2. And then, ang susunod po, pansinin po natin, ikaw ay magiging mabunga. Bakit? Dahil hingi ka ng hingi sa Diyos. At ang Diyos naman bigay ng bigay sa iyo, kaya paunlad ng paunlad ang iyong buhay. Amen po ba? Sa 16:23, ano po ang sabi? And in that day you shall ask me nothing. Verily, verily I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Sigurado po ang pagtugon ng Ama kapag humingi ka sa pangalan ni Jesus. Kaya kilalanin mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. So you are a child of God. At yan po ang aking pag-asa at nawa magirinin yung pag-asa that you are fearless and you know no defeat. Manalangin po tayo. O Diyos, sa aming Ama, minsan lamang kaming mabuhay sa ibabaw ng lupa. At din namin sasayangin ito sapagkat alam namin na puspos ito ng iyong kaligayahan at katuwaan. Pagpalain mo nga po ang bawat isa at sa lahat ng naniwala maganap ang 7 days prophecy. At maluwalhati ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya ngayong sandaling ito, ipahayag natin, sumunod kayo sa akin, Hesus Kristo, wala akong talo. Dahil sa iyo, higit pa ako sa mananagumpay. At nalalaman ko, dahil ikaw ang aking Panginoon, ako ay bahagi ng iyong buong katawan, kaya't ikaw ang aking ulo, at ang iyong espiritu ang namamahala sa akin. Kaya't ako ay iyong iyo, at ikaw ay aking-akin. Sa gayon, mapaparangalan ko ang Ama sa iyong pangalan. Amen. Hallelujah. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries.